Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, magagawa rin kayang kastiguhin ni Rigor ang kanyang paboritong anak na si David sa oras na malaman niya nga ang ginawang pambubugbog nito kay Camille. Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Matapos kang saktan ni David si Camille dahil tinangka nitong agawin ng kanyang cellphone, ay tila magpapakamartir pa rin si Camille at titiisin na lamang ang pakikitungo sa kanya ni David. Malayong malayo ito sa pagkakakilala niya dati nang siya ay nililagawan pa lamang nito. Malakas ang kutob ni Camille na may itinatago sa kanya si David. Tinangkaan niya ngang alamin ito, ngunit nagawa siyang pagbuhatan ng kamay na minsan ay hindi nagawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Gustuhin mang bumalik ni Camille sa kanyang mga magulang, ngunit hindi niya na magawa dahil mas pinili niyang sumama kay David sa pag-aakalang maitataguyod ni David ng maayos ang kanyang pagbubuntis. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti niyang nalalaman ang tunay na kulay ni David na masyadong mapagmataas at arugante sa loob ng kanilang pamilya. Sa kabila nito ay mag-isa siyang pumunta ng klinik dahil oras na nga para sa kanyang check-up, at imbis na samahan siya ni David ay mas pinili ni David na gawin ang plano nila ni Olga. Batid ni David na magkakapera siya ng malaki pag sinunod niya si Olga. Hindi mapigilang maiyak ni Camille habang naglalakad papunta sa klinik matapos nga siyang pagbuhatan ng kamay ni David. Dito nga ay hindi inaasahang makita siya ng kanyang mga magulang. Agad na ihinto ang sasakyan at nakumpirma nila na si Camille nga ito. Awang-awa sila nang makita nila ang itsura ni Camille na may mga pasa sa mukha at umiiyak. Agad na itatanong ng kanyang ama kung sino ang may gawa nito kay Camille at bakit ganun na lamang ang itsura nito. Sa una ay ayaw sabihin ni Camille, ngunit di kalaunan ay inamin na ni Camille na si David ang may gawa sa kanya kung bakit siya may mga pasa sa mukha. Kaya naman agad nilang sinamahan si Camille sa presinto upang ireklamo si David. Magugulat naman si Rigor sa pagdating ni Camille. Formal silang naghain ng reklamo sa women's desk kung saan may kaparusahan ang mga pang-abuso sa kababaihan, at nang tinanong si Camille kung sino ang may gawa sa kanya ay hindi nga siya makasagot dahil alam niyang naroroon si Rigor. Ngunit pinilit siya ng kanyang ama, kaya wala na siyang nagawa kundi sabihin na si David Dimagiba ang nanakit sa kanya. Di naman makapaniwala si Rigor na magagawa ito ni David, kung kaya't sinabi niya kay Camille na kinakailangan nilang mag-usap ni David. Magkakasagutan naman si Rigor at ang tatay ni Camille. Maya-maya pa nga ay sasabat si Samonte at Jacobe na nakita nila si David na may ibang kasamang babae sakay ng isang mamahaling sasakyan. Kung kaya't dito natulukan na ang hinalay ni Camille na may ibang babae si David. Dito nga unti-unting mabubuko ang lahat ng lihim at katarantaduhan ni David. Sa inyong palagay, ano kayang gagawin ni Rigor sa kanyang paboritong anak na si David? Lalo pa pag nalaman niyang nakipagsabuatan ito sa isang Montenegro at nagkunwari pang si Tanggol na anak ni Ramon na siyang ang mortal na kaaway ni Rigor. Kaya naman kapamilya, pagkatutukan natin ang mas kapanapanabik na mga tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPG's Batang Quiapo.